Kung ayaw ninyong gumastos ng malaki para sa repair, gusto ninyong magtagal ang inyong sasakyan, ayaw ninyong biglaan na lang tumirek at gusto ninyong i-hold yung kanyang magandang value, I recommend sundin ninyo yung recommended na interval nung huling oil na nilagay ninyo sa inyong engine. Yang engine oil na yan, siya yung parang dugo ng ating sasakyan na nagpapatagal ng buhay. Aside dun sa nagpapaganda ng takbo ng ating makina. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at i-discuss ko naman sa inyo kung bakit dapat nating i-replace ang ating engine oil. Well, may mga nagsasabi na pag chinek nila yung dipstick at nakita nilang malinaw pa yung oil, pwede pa yan. O meron pa ngang sistema na pag hinila yung dipstick at pag pumatak pa ng 3 beses, sasabihin nila okay pa yung oil. Pero yun, ngayon i-discuss ko sa inyo yung reason kung bakit dapat natin i-replace yung ating engine oil. At ang number 1 dyan, it lubricate engine parts. So alam naman natin, maraming movement sa loob ng ating makina at matindi yung friction dyan. So kung nalulubricate siya ng maayos, so maliles yung mga friction o yung banggaan ng mga bakal na magpapatagal talaga sa ating makina. At yun, number 2 natin dyan, remove heat. Hindi lang lubrication yung ginagawa ng ating engine oil. Siya rin yung reason kung bakit hindi nag-o-overheat ang ating makina. Kasi kumbaga, kung less yung friction dahil may oil na nasa pagitan nila, hindi siya mag-o-overheat. Yan. So yan yung isa sa mga magandang ginagawa talaga ng engine oil. Kumbaga, hindi tumataas yung friction dahil hindi mataas yung friction, hindi rin mataas yung heat niya. At ang number 3 natin, clean dirt and sludge. Yan. Kasi di ba, sabihin natin yes, may nabubuo ko rin kasing sludge yan. Kasi nga, sobrang init. So, parang naluluto rin. Aside dun sa yung banggaan ng mga metal, may mga particle din na medyo nagagasgasan. So, yung engine oil natin, siya yung naghuhugas niyan. Yan, na para pumunta dun sa ating filter. Yan ang pinaka ano. And number 5, maintain fuel efficiency. So, pag regular kasi tayo nag-change oil, kung maganda yung lubrication natin, so ibig sabihin, mas magaan yung takbo ng ating makina. So, pwedeng maging mas matipid sa fuel, pwede rin naman na mas maganda yung power ng ating sasakyan. So, maraming important, no? Yung pag-change oil talaga. At yung number 6 is yung prevent expensive repair. Yan, nako. Alam nyo, maraming mga sasakyan ang nire-repair ng mahal dahil sa hindi pagsunod sa recommended na interval ng oil na nilalagay nila. Or masyado nilang ino-overstay yung kanilang engine oil. Kasi bawat oil may recommended yan na kilometer or months. At kung ano man yung mauna doon, kailangan natin yun sundin. Ito ay para sa ikatatagal ng ating makina. Hindi dapat yung pag-check natin yung dipstick, okay pa, igugo pa natin. Yung pag pumatak pa, okay pa, igugo pa natin. Dapat alam natin yan kung ilang kilometro tayo nagpalit. Then, pagkapalit natin, dun tayo magsisimula ng bilang kung ilang months siya dapat palitan o ilang kilometro dapat siyang palitan. So, depende talaga yan sa oil na gagamitin ninyo. So, ang pinaka common mistake talaga dyan yung mga nagtitipid. Yung maintenance nila, tinitipid nila. Ang suggestion ko sa inyo, kung kayo ay new car owner, isama nyo na sa inyong expenses
Hindi lang monthly yung dapat nyong tignan. Kasama talaga sa expenses ng kotse ang kanyang maintenance. So kung ano man yung recommended ng inyong manufacturer, which is nasa owner's manual yan eh. Kung ano yung recommended nila, dapat yun ang sundin ninyo. Kasi yun yung reason kung bakit talaga nagtatagal yung makina. Yung, alam niyo yung 10 years old na yung kotse, dahil well-maintained, hindi siya na-overhaul. Ang makina kasi, pag hindi yan na-overhaul, o alam nung seller o nung buyer na hindi na-overhaul yung makina natin, pwedeng mas mataas yung value niyan compared dun sa engine na na-overhaul. So, yun nga, ang oil kasi natin, sabihin na natin, pag nakalagay na yan dyan sa loob ng engine, kumbaga, ano na yan heat, cold, heat, cold, heat, cold. So, nag-accumulate din siya ng moisture. Yan. Hindi naman porket nilagay mo yan dyan, okay na yan. Kumbaga, through time, napapanis yan. So, pwede siyang mag-accumulate ng moisture. Yan. Then, ayun, pag sobrang tagal na rin yan sa loob ng ating makina, yun nga, parang napapanis na siya. So, pwedeng hindi na rin nagiging effective yung pagiging lubricant niya. So, yun yung pinaka natin. So, sa mga car owner dyan, kasi yun, depende kasi sa oil talagang nilagay ninyo. Kasi meron 3 klase ng oil. So, yung tinatawag nilang mineral, which is yun yung tinatawag na yung iba ordinary. Yung ordinary o yung mineral, that's good for normally 5,000 kilometers or 3 months. Tapos yung pinakamahal naman, yung polysynthetic, ito naman yung good for 10,000 kilometers or 6 months. Pero kung ako yung magsasuggest sa inyo, dapat mas maging mahigpit kayo sa kilometers than dun sa months. So, we can extend. Like yung mineral na 3 months, pwede nating paabutin yun up to 4 months. Yung polysynthetic naman, pwede naman natin paabutin yun up to 8 months. Pero, yun, kung gusto nyo talagang maging mas maganda pa yung inyong makina, mas okay na mas early tayo dun sa recommended. Halimbawa, dun sa 5,000 kilometers. So, I suggest mga 4,000 palitan nyo na. Kung doon sa 10,000 naman, mga 8,000 kilometers palitan nyo na. Huwag nyo na rin isagad. Para yun sa ikagaganda. So, ang isa sa mga pinaka-common question dyan is, 10 kilometers pa lang yung tinakbo ng kotse ko, kaso 6 months na. Dapat ko na bang palitan? Technically, yes. Dapat na rin natin palitan yon. Or, hindi masyadong ginamit yung kotse. Dapat na bang palitan? Dapat ang palitan talaga. Tas, may expiration ba yung engine oil? Meron din pag nasa loob na yan ng makina. Mas maliit na yung kanyang lifespan compared kung nasa loob pa siya ng bote. So, yun mga paps, ito idea lang naman to Kumbaga, ano ba yung mga benefits ng engine oil sa ating sasakyan? At siguraduhin natin na sundin natin yung recommended na interval nung huling oil na nilagay natin. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like at pwede nyo itong i-share sa mga new car owner dyan na gustong patagalin yung kanilang sasakyan at walang maging major issue ang inyong kotse. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps.